ilan sa mga dominanteng inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address. Mula sa pag-alis sa singil para sa systems law sa kuryente hanggang sa pagpapagaan ng buwis ng mga Pinoy. Iginit niyang final and binding ang 2016 arbitral ruling at pumalag din sa mga humahamak sa ating pagka-Pilipino. Ang highlights ng ikalimang sona ng Pangulo sa report ni Ivan Mayrina. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ilan sa mga pinalakpakang pahayag niya, dikit sa sikmura at bulsa ng mga Pinoy. Isa na riyan ang tila sumbat niya sa mga power utility. Bakit mga customer ang pumapasan sa mga kuryenteng nananakaw o nawawala habang dumadaloy sa mga kawad o yung system loss sa mga bill? Bukod dyan, may patong pa itong buwis. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Alinsunod sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act, isang system loss sa mga bayaring pwedeng ipasa ng mga utility sa kanilang customer. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Hindi lang buwis sa kuryente ang natalakay. Ipinanawagan ng Pangulo sa Kongreso na tulungang guminhawa sa mga pasaning buwis sa mga kumikitang Pinoy, gaya ng mga tax exemption at amnestiya. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Kaugnay rin sa kuryente ang pagsusulong ng Pangulo ng alternative sources of energy para maging mura ang kuryente sa Pilipinas. Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Iniulat din ng Pangulo ang pagsisimula ulit ng drilling sa Malampaya Facility kung saan anya may untap na reserbang 222 billion cubic feet ng natural gas na kayang mapailawan ng mahigit 1.5 milyong bahay hanggang 2034. Gayon din ang paggawad ng mga kontrata para sa production ng hydrogen power, pati pagyakap ng Pilipinas sa nuclear energy. Muli niyang binuhay. Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Sinabi rin ng Pangulo na wala nang atrasan ng pagyakap natin sa artificial intelligence. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We must ensure our global competitiveness. Isa sa mga magiging sentro nito sa bansa ang binanggit niyang Pac Silica Industrial Hub sa New Clark City na magbibigyan niya ng dekalidad na trabaho at magpapalakas na ekonomiya. Nabanggitin niya ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan at ang posibleng rocket launch test sa 2027. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean aerospace company. Isa rin sa mga pinakapinalakpakang pahayag ng Pangulo ang kanyang pag-iit sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Filipinos are a noble, kind,
gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. We celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Ipinaalala niya ang diwa ng ating pagiging Pilipino gamit ang mga titik ng ating pambansang awit. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. For me, that's a very good response sa mga nangyari sa loob ng isang linggo. From claiming Batanes, from the racist video, at sa pang-haharas na naman ng Chinese Coast Guard sa ating BFAR, and of course, sa recent incident sa Ayungin. Nangako naman ng Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako, kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura at ang mga mas pinalawak na benepisyong pangkalusugan. Ivan Mayrina, GMA News.